Pinasisimula natin ang ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng Immaculate Conception. Noong taong 1858 sa Lourdes, France, nagpakita po ang mahal na birhen sa isang batang babae na ang pangalan ay Bernadette Soubirous. At nung tinanong ng batang ito kung sino ang babaeng nagpakita, ang sabi niya, I am the Immaculate Conception. Katakataka dahil hindi pangalan ang binigay, hindi pangalan ang sinabi, kundi isang misteryosong kaganapan at pangyayari sa kanyang buhay ang naging daan ng kanyang pagkakilanlan. Ang Immaculate Conception o ang walang bahid na kasalanang paglilihi. Hindi lamang kay Jesus, malimit ito po yung ating pagkakamali. Ang akala natin Immaculate Conception, ang paglilihi kay Jesus sa sinapupunan ng mahal na birhen, mali. Ang Immaculate Conception, ang paglilihi sa mahal na birhen sa tiyan, sa sinapupunan ni Santa Ana, ang kanyang nanay. At sa ganitong paraan, nakilala ang mahal na birhen, the Immaculate Conception. Tayo ay Katoliko sapagkat bahagi ng ating sinasampalatayanan na ang Ina ng Diyos hinirang at bahagi ng pagpili sa Kanya, syempre pipili ang Diyos ng walang bahid kasalanan, nang hindi nadungisan ng putik ng kasalanan. Sa madaling salita, inihanda ang mahal na birhen sa pamamagitan ng pagpupuno ng grasya. Nais ng mahal na birhen na ating maalala at huwag malilimutan ang nagawa ng Diyos para sa Kanya. Hindi pangalan ang binigay upang makilala. Binigay ang kaganapan, ang pangyayari, ang nangyari sa kanyang buhay upang hindi natin makalimutan ang dakilang gawa ng Diyos. At ito po ang dahilan kung bakit tayo may pista. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Ang papurihan ng Diyos sa kanyang dakilang gawa sa pamamagitan ng ating mahal na birhen. Kaya noong December 8, 1854, itinakda ni Pope Pius IX ang isang katuruan ng simbahan o ang dogma ng Immaculate Conception. Ibig sabihin, simula't simula pa lamang, inihanda na ang mahal na birhen upang maging ina ng Diyos bilang walang bahid ng kasalanan, bilang templo ng Panginoon. Kaya ngayong gabi sa pagdiriwang nating ito, ano ang siyang pwede natin iuwing leksyon? Ano ang siyang dapat nating tandaan at huwag makalimutan kasabay ng kapistahan na ating ipinagdiriwang? 3 bagay. Una, pinatutunayan po ng ating pagdiriwang ang tagumpay ng mabuti sa kasalanan. It has always been the case, my dear friends, that in the end, goodness will triumph over evil. Natunghayan natin sa unang pagbasa ang pagsuway ni Eva sa utos ng Diyos. Nang dahil sa kanyang pagsuway, pumasok ang kasalanan. Nagsimula ang kasalanan sa mundo. But now, in the feast that we are celebrating, the Virgin Mary is the new Eve, ang makabagong Eva, na kung saan si Eva ang naging daan ng kasalanan, ngayon, dahil sa kanyang pagsuway, pero tignan po ninyo yung kanilang pagkakapareha. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mahal na birhen, pumasok ang Diyos sa mundo. At dahil dito, pinatutunayan na kahit sa mali nagsimula ang ating kasaysayan, nagtatapos sa kabutihan. At ito po ang siyang hamon sa lahat sa atin. Sigurado ako marami po tayong paghihirap na pinagdaraanan. Sigurado ako marami po tayong krus na pasan-pasan. Kapatid,
Hindi sa lungkot magtatapos ang iyong kwento. Hindi sa paghihirap magtatapos ang iyong bawat pinagdaraanan. Kagaya ng mahal na Birhen, kagaya ng ating pananampalataya, itinuturo sa atin, nasa Diyos ang huling halakhak. Ang tagumpay ang siyang ang kabutihan ang siyang magtatagumpay. Lumaban-labang ng patas, maging tapat lamang sa tungkulin. Anumang paghihirap na pinagdaraanan, umuuwi sa tagumpay. Pangalawa, ang bawat tila pribilehiyo na natanggap ng mahal na Birhen ay hindi po para sa kanya, kundi ang bawat magagandang bagay na kanyang naranasan para sa bawat isa sa atin. Bakit? Nang sa gayon, mas mapalapit po tayo kay Jesus. Noong ipaglihi ang mahal na Birhen ng walang bahid kasalanan, hindi yun para sa kanya. Hindi yun para sa kanyang pamilya. Ito ay para sa salit-saling angkan na magiging bahagi ng mas malaking pamilya ng Diyos. Nung iakyat ang mahal na Birhen sa langit, hindi iyon para sa kanya. Ito ay para sa atin, upang ating laging maalala, ang mahal na Birhen, nakauwi na. Tayo, naglalakbay pa at naghahanda na kagaya ng mahal na Birhen, sa langit din tayo uuwi. Sapagkat ang langit, ang tunay nating hantungan, ang dapat natin maging tahanan. Kaya ang lahat po na nangyari sa buhay ng mahal na Birhen, hindi para sa kanya upang sarilinin. Ang bawat magandang bagay na nangyari sa mahal na Birhen ay para sa atin. At pangatlo, kagaya po ng mahal na Birhen, tayo din po pinupuno ng grasya. Tayo din po inuulan ng pagpapala. Bakit? Nang sa gayon, kagaya ng mahal na Birhen, mapagtagumpayan din po natin ang bawat pag-oo natin sa plano at kalooban ng Diyos. Malamang sinasabi niyo, parang hindi naman ako pinagpala. Ang dami kong pinagdadaan ng mahirap. Parang hindi naman ako pinuno ng grasya. Mahirap pa rin naman kami. Ang grasya hindi lamang material na bagay. Ang grasya hindi lamang sa panahon ng masaya. Ang grasya, ang pagpapala, ang panahong hindi man okay ang lahat, pero kasama si Jesus. Ang pagpapala, hindi man marami ang laman ng bulsa, pero naroon ang kapayapaan, naroon ang kabutihan. Kaya nga po tayo rin, pinupuno tayo ng grasya ng Diyos. Yung pong pagsisimba ninyo, pinupuno tayo ng pagpapala. Yung pagdarasal ninyo, pinupuno tayo ng biyaya. Kaya sana yung biyayang ito, hindi lamang para maging bongga, kundi ang biyayang natanggap, gamitin upang maging madali ang pag-oo sa plano at kalooban ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay na may dahilan upang tayo ay magsaya. Sapagkat meron tayong halimbawa. Si Maria, babaeng pinagpala, babaeng puspos ng biyaya. Sapagkat ang bawat pangyayari sa kanyang buhay ay pagpapaalala kung gaano kabuti ang Diyos. Ang bawat naganap sa kanyang buhay ay isang pagpapaalala, ito rin ang siyang ating magiging hantungan. At panghuli, ang mahal na Birhen, laging puno ng grasya at pagpapala, nang sa gayon, maging madali rin para sa atin ang pag-oo sa Diyos. Sa misang ito, yun po yung biyayang ating hingin. Hindi man natin malampasan ang mahal na Birhen bilang ipinaglihing walang bahid kasalanan. Pero, pwede natin siyang tularan. Pwede natin siyang gayahin. Mahal na Birhen, ipinaglihing walang bahid kasalanan, ipanalangin niyo po kami. Amen. Amen.